Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng puto cheese na isang bilao. 1 kilo po yung gagamitin natin ditong cake flour. Cake flour yung gamit ko ngayon pero pwede po kayong gumamit ng all-purpose flour. Ito po yung mga ingredients na ginamit ko sa video na to. Pwede nyo nang screenshot kung gusto nyo pong sundan itong recipe ko ng puto cheese. Napaka-perfect po nito at napakaganda po ng alsa. So, start na po tayo. Unahin ko po yung 4 eggs. Tapos, ilagay na rin natin yung asin. Saka yung vanilla. Tapos, batihin natin yung itlog para kasama ng matunaw yung asin doon. At para mahalo na rin yung vanilla na nilagay natin. After po nyan, ay ilagay na natin yung melted margarine. Margarine. So, pwede po kayong gumamit ng oil or melted butter. Kung ano po yung available na meron sa inyo. So, nilagay ko na din po yung sugar. Tapos, haluin natin ulit. Mix lang ng mix para pag wala na pong sugar na buo-buo ay pwede na nating idagdag yung iba pang ingredients. Nilagay ko na rin po, nilahat ko na po yung tubig. 6 cups po yan ng tubig. Tapos, inano ko ulit. Minix ko ulit para totally matunaw na yung sugar. So, ngayon nilagay ko na yung baking powder. Nilagay ko na rin yung powder milk. 1 cup na powder milk. Nandun na sa unahan yung mga measurement ng mga ingredients na ginamit natin. Pagkatapos po ay ilalagay ko na yung flour. Yung paglagay po natin ng flour ay hindi natin siya bigla-bigla na nilagay para hindi tayo mahirapan. Kasi sa totoo lang pag 1 kilo medyo marami-rami din talaga yan. Medyo mahirapan tayo mag-mix kasi maliit lang yung ating mixing bowl. Sakto lang talaga to sa 1 kilo na mixing bowl kaya kailangan dahan-dahanin. So, hindi ko binigla yung paglagay ko ng mga flour. So, ayun na siya lahat. Haluin natin. Pero kahit naman hindi natin gaanong mahalo kasi yan naman po ay sasalain ko pa. So, lagi po akong nagsasala kapag gumagawa ako ng puto. Pero pwede nyo naman pong hindi salain. Marami naman pong gumagawa na hindi nila sinasala kasi magaling naman silang mag-mix ng mga ingredients. So ako di ko na siya masyadong minimix kasi nahirapan ako. Ang ginagawa ko na lang para sigurado na walang buo-buo at para po makinis ang magagawa nating puto ay sinasala ko po yan palagi. Ayan, tapos salain na. Yun nga, 1 beses lang naman pong pagsala ay okay na. Ayos na rin. Kahit 1 beses lang. Kasi yung iba nga po ay sabi ko, no need na silang magsala. So ngayon naman po ay nag-slice ako ng mga cheese. Pagkakasyahin ko yung 1 bar ng cheese sa 1 kilong puto. Ayan, ganyan lang. Para magkasya talaga. Then mag-arrange na tayo ng mga puto molder. Yung naman pong mga puto molder ay hindi ko po siya ginigrease ng oil para hindi tumabingi yung mga puto natin. Tapos maglagay na tayo. Huwag natin masyadong punuin kasi yan naman po ay aalsa pa. Messy ngayon yung ginagawa ko kasi ginamitan ko ng ng measuring cup. Minsan kasi ginagamit ko dyan yung measuring spoon. Yung 1 tablespoon, dala-dalawa kada 1 ganyan. Medium size nga pala yan, yung pinaglulutuan ko. Ito naman pong 1 kilo sakto lang to. Minsan 110. Depende pag medyo na parami-rami yung paglagay mo sa mga molder, 100 lang talaga to. Pero pagka tago-kunti, marami pang bakante sa molder, naabot siya ng 100 plus. Ayan. So, steam ng 10 minutes, saka ilagay yung cheese para hindi siya gaanong mamelt. Yan. Tapos,
After ng pag-steam ng 10 minutes at ilagay yung cheese, steam ulit ng 2 minutes. After 2 minutes, ganyan na po yung itsura. Pasingaw-singawin lang ng konti bago mag-unmold kasi talaga namang mainit po yan. So, ayan na, unmold na tayo. Lagay na natin sa prepare kong bilao na may foil. Ayan, ganyan lang. Tapos pwede mo nang ibenta ng 600 to 800 pesos. Depende sa lugar kung nasaan ka po. Dito sa amin, 600. Usually 600. Ayan o, ang ganda, ang kinis ng mga puto natin. O, diba, napakadali lang. Pwedeng-pwede mo po itong pangnegosyo. Ang puto naman, present yan kahit sa ang handaan. Kaya hindi po talaga mahirap magbenta. Ayan, ang ganda talaga ng gawa nating mga puto. Perfect. So, ito na siya. Thank you.